Eto na nga po, naka-harvest na tayo ng upo sa ating tanim, di ba? Ang sarap lang po sa pakiramdam talaga. May nakita na tayo sa pinaghirapan natin. O, di ba? Ang saya lang talaga. At ayan po, yung itlog ng ating native na manok. Di ba? 15 piraso po yan. Kaya ko po kinuha, baka maulan na nung mga nakaraang araw. Kasi di ba po, nag-uulan. Pero ngayon po, hindi na po kinukuha. Pak, pak, pak. At ayan naman po, gagawa po tayo ng yung tukuran ng parang haligi ng ating tawag nito, kulungan ng manok. Kasi nga po, ako lang ang gumawa. Tinry ko lang po sa sarili ko kung kaya ko po. Kaya ayan po, kaya pala natin gumawa ng ng manok, kulungan ng manok. Kaya ayan, po, makikita natin ang sariling sikap yan. Pag gusto kasi maraming paraan, pag ayaw maraming dahilan, di ba po mga kalingap, mga kabukid. Kaya for sure, alam ko, alam ninyo na kayang-kaya nyo din para sa sarili nyo. Dali akong lumabas habang sinusuot ko ang aking pinilas. Naabutan ko nakasimangot ang mukha ni Ella. Mamaya wala na tayo maaabutang goman yan eh. Sa kupad mong gumalaw. Nagtuloy-tuloy na ito sa paglalakad at ako na may o ano, tara na. Hinila ko na ito at wala kang nagawa pa. Ganyan kami ni Ella papadudot. Ang nataon pa lamang kami ay para kaming pinagdikit na linta dahil sa sobrang pagiging malapit sa isa't isa. Siya ang aking matalik na kaibigan. Kaya ito ang aming kwentong dalawa. Naaalala ko pa papadudot. Kung uwian ay dediretso na agad ako kina Ella. Madalas ay nakakagalingan na kami ng kanyang ina dahil hindi pa man kami makakapagpalit ng uniforme ay nagbababad na agad kami sa kanilang bakuran habang nakaupo sa lupa at naglalaro ng context, iPhone. Minsan nga ay nagtutungo kami sa isa naming kaibigan na si Dan. Ella, kapag hindi pa kayo tumayo sa pagkakasalagpak dyan sa lupa, kukunin ko lahat ng text ninyo at ilalaga ang papakain ko sa inyo. Naiinis na sabi ng nanay ni Ella sa amin nang ilang ulit na niya kaming pinapatayo sa maduming lupang aming kinakaupuan. Ella, doon na lang kaya tayo sa amin. Nakakatakot na naman ang mama mo eh. Nagiging dragonista. Natatakot kong bulong kay Ella na imbis na katiran ako ng simpatya ay tumawa na naman dito. Ano ka ba? Ayos lang yan. Pwede naman si mama eh. Mahilig manindak na Alabella Flores yan sa kasarayan. Pero pusong blogger yan. Tara na lang pinagkata. Hindi na lang tayo maglaro ng text. Balita ko nga eh, may bagong play money yun eh. Pwede natin gamitin pustahan sa text. Dali-dali itong tumayo at saka hinila o pataas at ako naman ay parang aso na lamang na sumunod sa kanya. Palabas ng kanilang bahay. Kanina pa kitang hinahanap, Miki. Gusto ka pala. Sigaw ni Ella habang naglalakad papalapit sa akin. Nasa irigasyon ako noon. Buksan ko ito At ayan po mga kabukid, mga kalingap, sobrang init talaga. Kailangan ko siyang lagyan ng ng tawag nito, yung pang timbang ba, para hindi malaglag yung ating sisiyo. Diba? Ganyan lang ang buhay, charot. Mainit pala, kahit nasa ilalim siya ng puno, malilim sa sa puno ng guyabano at saka sa puno ng germelina. Sobrang init talaga, as in. Yung isa nga hindi ko pa nailagay, yan lang muna, sige ilagay natin kasi hindi kaya yung init. Grabe ang init talaga mga kalingap, mga kabukid. Kaya ingat-ingat din po tayong lahat sa sobrang init talaga ng panahon. Mahina ang loob at likas na maawain kaya hindi ko naman siya masisisi kung sakaling bumaha ang kanyang luha dahil sa pagkapilay ng ibon na yon. Magiging ayos lang kaya siya, Miggy. Halos lumuwa na ang mga mata nito dahil sa kakaiyak. Ngumiti ako at saka inakbayan siya. Oo naman. Sa tindi ng pag-aalala mo sa kanya, yung isang nailagay natin, kailangan natin hukayan para magpantay. Pero yung isa, hindi kaya yung init talaga mga kalingap, mga kabukid.
Grabe, masakit sa ulo, masakit sa balat. Sobrang init talaga. Mahangin-hangin naman, pero iba talaga yung impact ng init talaga yung dala ng ng ganito. Grabe, ang init talaga sobra. Pumiyok pa dahil sa sobrang lakas. Tumakbo ito papalapit sa akin. Nasa eskwelahan kami noon at recess namin. Nakaupo ako sa isang bench malapit sa aming classroom habang kinakalikot ang nadumihang kong Walkman. Oh, bakit ganyan ka na naman tumakatawag sa pangalan ko? Hindi ako nakatingin sa kanya dahil abala ako sa pagkalikot ng Walkman. Hinipa ko pa ang tape ng Eraserheads para mapatugtog ko itong muli. Uy, kilala mo si Clarice, di ba? Yung transfer galing sa Maynila. Alam mo bang type ka niya? Nakangiti nitong sabi habang tila kinikilig na kerubin. Napakunot noo ako dahil alam ko na irereto na naman ako nito sa babaeng yon. Sa tagal kasi ng aming pagkakaibigan, papadudot, itong si Ella ay makailang ulit na ako nitong nireto sa ibang babae. Pero ni isa noon ay wala akong nagustuhan. Lahat palyado. Kaya alam kong itong Clarice na ito ay may balak na naman akong ireto sa parehas din ng kahihinatnan sa mga babaeng hindi ko pinatos dati. Ano na naman yung plano mo? Irereto mo na naman ako. Naku, magtigil ka nga, Ella. Ayaw ko. Akmang isusuot ko na ang headset sa akin tenga nang pigilan ako nito. Uy, last na to. Siya na lang talaga yung feeling kong nakatadhana para sa iyo eh. Sana yung babaeng kakantahan mo ng ligaya ng Eraserheads. Maniwala ka. Namimilit itong sabi na mas pinili kong huwag pansinin. Akala ko ay titigil na ito sa pangungulit dahil sa pangdededma ko sa kanya, pero
ako kasi ang ngayon, maluha-luhang pusan ko. Nang mapansin niyang naluluha na ako ay agad nga akong niyakap. Papadugo. Walang paglugaran ang kasiyahang nadarama ko ng mga oras na magkayakap kami ni Jude. Agad siyang humingi ng tawad sa hindi niya pagpaparamdam. Hindi raw kasi naging madali ang unang buwan nilang mag-ina. Base sa kwento niya, kahit nasa malayo sila ay bantay sarado pa rin sila sa mga kamag-anak ng papa. Alam mo ba, noon pa lang nakita ko ulit. Natatakot na kasi ako kay papa mo kaya hindi ko masabi-sabi. Ako rin, Jude. Noon pa may ikaw na tinipitok ng puso ko. Pero marami ka pang hindi alam sa pagkatao ko. Uli, lahat tayo may kapintasan sa buhay, Jude. At kung ano man yan, buong puso ko pa rin tatanggapin. Nakangiting sabi ko, sa kanya akong muling niyakap. At nung araw mang yun ay naging kami ni Jude. Bawat araw namin ay napakasaya. Lalo na sa tuwing kami ay nagkikita. Napadalas na rin ang tatay namin sa at ang mga mapapait kong nakaraan. At yun ay dahil kay Jude. Vocational course lang ang natapos niyang kurso dahil sa kagipitan. Gusto na nga daw niyang umuwi sa amin, pero sa tuwing maiisip niya si Uncle Joselito, ang makakasama niya ay agad na nagbabago ang kanyang isip. Kaya naman minabuti na lamang niyang namasukan bilang waiter habang siya ay nag-aaral. Napag-usapan na rin namin ang pagbuo ng sarili naming pamilya. Balang araw, hanggang sa naalala ko siyang tanungin patungkol sa kanyang mga magulang. Kung ano ba talaga ang totoong kwento ng bigla nilang pag-alis na mag-ina. Dahil kung tutusin na meron din na pursong nais ng mama niya dito sa probinsya. Bakit pa kailangan nilang lumayo? Sa kanya ikinuwento sa akin ang buong detalye. Maging siya pala ay hindi nakapaganda sa plano ng mama niya na pag-aralin siya sa malayo. Bigla na lang ang siya isilawan ng Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator.